ano naman po tayo ngayon? Let's digress to immigrant worker visa petition. Ano po? So again, this is Attorney A. Erwin Bautista. We are licensed to practice law in California. So we have been practicing U.S. immigration law in the last 25 years. And we are based here in San Diego, California, as I have indicated. So let us proceed with our next question. And again, yung ating pong radiophilam.com, pwede po tayong madinig dyan. At saka yung mga show ng Flash TV, we have a memorandum of agreement with Flash TV wherein we are providing our shows to Flash TV for broadcasting or airing, and at the same time sila rin po ganon, lalo na yung mga shows ni Tatay Rani. Ano po? Diyan sa siya, konsehal siya sa Quezon City. At sila yung taga Flash TV. Alright. So, ang tawag po dito sa Immigrant Worker Visa Petition, ibig sabihin po nito ay employment-based petition. So, in order for an immigrant worker visa petition to proceed, kailangan merong employer na magpa-file ng petition. Ano po? So, ang tawag po dyan, it starts with the U.S. Department of Labor. Ang tawag dyan ay labor certification. Or, ang tawag nila ngayon dyan ay PERM, Program Electronic Review Management. So, yung labor certification, ginagawa po yan in order to show to the U.S. Department of Labor that there are no qualified, willing, or available local workers. Ang local workers pong ibig sabihin yan ay U.S. citizen or green card holder dito sa Amerika. Kailangan walang available na yan. At kung may available man, hindi sila willing. At saka hindi sila qualified. So, kung qualified man sila, baka hindi sila willing or hindi sila available. So, bibigyan ko kayo ng example kung kailan yung isang tao hindi nagiging available. So, for example, sabi niya, kailangan ko ng caregiver dito sa my City of San Diego. So, sabi nung nag-apply, aga-apply ako. Kaya lang, magkano ba ang pasweldo mo? Itong prevailing wage dito So, let's just say $25 per hour. Sabi nung applicant, ganyan din ang magiging sweldo ko sa North County. Bakit pa ako pupunta dito sa San Diego? Doon na lang ako maghahanap ng trabaho. Ganyan din ang pasweldo sa akin. So, siya, qualified. Pero, hindi siya willing. Kasi nga, tatravel siya ng 35 to 40 miles para lamang makapasok sa trabaho, samantalang doon sa North County kung saan siya nakatira, ganun din ang susweldohin niya. So, isang example po yun na maaaring qualified yung applicant, pero hindi siya willing. So, kaya, So, pwedeng i-report natin yan sa findings natin sa U.S. Department of Labor, wala kaming makuha na local workers. But anyway, we are getting ahead of ourselves. So, ang first step po dyan, sabi ko nga sa inyo, sa U.S. Department of Labor, we need to file a prevailing wage request for, let's say, a caregiver. So, sasabihin natin, ganito ang pasweldo niyan pwede bang yan na aprubahan mo na prevailing wage? Tayo naman, maghahanap tayo magre-research tayo sa Bureau of Labor Statistics at saka kung saan man na mga available ang information or data kung magkano ang pinapasweldo dito sa caregiver sa San Diego County or sa California. So, yun na ipopropose natin na pasweldo sa Department of Labor. So, pag inaprubahan nila yung labor prevailing wage, then magpapa-advertise tayo ng 2 Sunday newspaper advertisement sa newspaper of general circulation. Dito, for example, sa San Diego, Union Tribune yan. A long time ago, merong North County Times doon sa may North County ng San Diego County. But now, we only have Union Tribune. So, 2 Sunday newspaper advertisements, and it costs around $600 to
$800 yung 1-inch na advertisement na help wanted ad, caregiver, $25 per hour. So maghihintay tayo niya kung may mag-apply ng application doon, magpadala. Pag walang nagpadala or may nagpadala, papa-schedule natin for interview yan. So tatanungin natin, based on the job description, qualified ka ba? Or doon sa experience requirement, which is at least 6 months. So ngayon, susulat natin lahat ng kasagutan niya dyan. Ngayon, titingnan natin kung qualified o hindi. Or kung qualified nga, yun nga, hindi naman willing. So, gagawa tayo ng report, ililista natin lahat ng nag-apply, lahat na nag-show up, lahat ng sagot nila, and then ipapadala natin yan sa US Department of Labor. Sabihin natin, ito yung mga nagsipag-apply, 10 halimbawa nag-apply, 3 dyan qualified, yung 7 hindi, pero yung sa 3 qualified, hindi sila available or hindi sila willing. Kaya kung pwede, mag-issue na kayo ng labor certification. So pag nag-issue ng labor certification ng US Department of Labor, magpapile naman tayo ngayon ng Immigrant Worker Visa Petition dito sa sa USCIS. Ano pa? So, ang USCIS, ang hinahanap naman yan, yung ability to pay ng employer. So, kapag nag-file tayo doon, magsasubmit na yun ng last 3 years income tax return. Kung korporasyon yan, last 3 years income tax return. So, dapat merong income yung employer na nagpipetisyon na pampasweldo bukod do sa kita at pampabayad niya sa expenses niya. Itong mahirap kapag ka individual yung petitioner, bukod do sa sweldo niya na gagastusin niya sa sarili niyang household, kailangan ipakita niya na meron siyang extra income na pampasweldo doon sa prospective caregiver. Ang nangyayari po, for example, kung sapat lamang yung kinikita noong individual or nung mag-asawa para sa pangangailangan nila, wala po silang ability to pay. Ngayon, kumpara naman natin doon sa korporasyon. Yung korporasyon, usually, ini-expense out nila yung kanilang profit or income. Kaya pagdating ng pila ng income tax, mababa ang tax liability nila dahil in-expense out nila yung profit. Ang problema, pag hindi nila na-meet yung income na annual income na pampasweldo doon sa prospective caregiver, ay hindi ma-aprobahan. Dahil sasabihin ng US Immigration, wala kayong ability to pay. So, in order to get the annual income, minumultiply po yung per hour rate sa 2,080. That is the number of hours that a person can work in 1 year. So, kumbaga yan, 40 hours per week po yan yung 2,080. Para matandaan nyo yan, yung form ng income tax return na federal dito sa US, ang tawag yan, Form 1040. Kalahati ng 2080 ay 1040. So, yan ang palatandaan para malaman nyo kung ilang oras ang pwede nyong itrabaho sa isang taon. Yan po ay walang kasamang overtime. Yan lang yung regular 40-hour work week. So anyway, once masatisfy natin yung ability to pay, meron po tinatawag yan na priority date. So yung priority date niyan, mga 3 to 4 years, maghihintay lang yan. So mas mabilis pa rin yan kumpara sa anak ng US citizen o green card holder na binata o dalaga. Ano po yan 12 to 14 years ang waiting time ng anak na 21 and above na single. Mantalang itong employment-based ay merong 4 to 5 years waiting time lamang. So yan po ang pinagkaiba ng employment-based petition sa family-based petition.
So, ang employment-based petition, kailangan patunayan natin na walang qualified, willing, or available na local workers dun sa US Department of Labor stage ng ating processing. Kapag nakuha naman natin yung labor certification, pa-file natin yung immigrant worker visa petition dyan sa USCIS. Ang hinihingi naman po nila ay proof ng ability to pay. So, medyo mahaba-haba na yung diniscuss natin ngayon. Iwanan muna natin dyan sa subject na yan ng immigrant worker visa petition. Ano po? So, meron tayong konting family-based na diniscuss simula, and then dito tayo ngayon sa employment-based. So, again, this is Attorney A. Erwin Bautista, California licensed immigration attorney based in San Diego, California. So, salamat po sa inyong pakikinig. At next time, mag-Q&A tayo uli, or pag meron tayong guest, sasabihin nila kung paano natin sila natulungan dito po sa US Immigration Made Easy. Pero ito ating segment or episode ngayon, it was devoted to US Visa question and answer. So again, maraming salamat sa pakikinig, sa panonood. Ito pong muli si Attorney A. Erwin Bautista. Makinig po sa radiophilm.com at sa Flash TV. Salamat po and goodbye. Thank you.